Good day mga agri. 4 months na po talaga yung ating lakatan. Sa ngayon, kung makikita po ninyo, ito na po yung itsura ng 4 months natin. Hindi ko po masasabing 100% talaga naabot natin yung ating expectation dito. Kasi nga po sa maraming dahilan. Pag-usapan po natin yan mga ka-agri. So yun po mga ka-agri. Kung makikita nyo itong sa harap to ay yung pinaka-approximate height niya po ay abot na po siya ng ito mga 9 feet. Ito ay mga 10 feet na po. Ganoon na po kataas yung sa top niya. Magaganda at malaki na po yung puno niya at the age of 4 months. Pero hindi pa po sana ganito yung expectation natin, hindi pa po sana ito ganito kalaki. Mas malaki pa po sana dito. Kahit na parang okay na siya. Kasi nga po na-delay po ito sa dalawang reason. Unang reason po ay sinabi na natin noon na tinamaan po ito ng tagtuyot pa ng itinanim ng malapit 1 buwan. Kaya na-delay, na-stunted. Pagkatapos noon ay inulan na naman tayo ng sobra 2 linggo noong September. Kaya yun, another reason na naman na na-stunted siya mga agri. Kaya hindi lahat ganun kalaki or ganun kataas. Mayroon po tayo dito na mga maliliit at saka mga bababa pa. At may mga replanted tayo diyan po. At iba po ay talagang na-stunted dahil po sa stress ng tubig at ng sobrang init na din. Kasi yan po talaga yung ayaw ng lakatan. Pag sobra yung tubig, dapat po ay yung ating drainage area ay talagang maganda. Pero doon po kasi na area ay talagang swampy. Hindi po natin nagawa ng paraan ng early. Kasi nga masyado ng malagkit. At hindi na po tayo nakapag time. Wala na rin tayong pang labor sa tao na gumawa. Kaya hinayaan na lang natin muna. Kasi sabi natin baka naman kakayanin ng powers niya. Pero yung iba dyan ay hindi talaga lumaki at namatay nga talaga. Kahit nabuhay na, namatay pa. Pero yung may mga area po tayo na maganda naman po ang pagkalaki, kaya po dito ay okay naman po. So yung main reason talaga yun po yung dalawa na stunted dahil sa tag-init at saka dahil sa sobrang ulan. At saka yung isa pa pong reason kaya po nito, nag-uumpisa po siyang ma-stunted na naman dahil po siya kumuha po tayo ng mga suckers noong past 2 weeks ago. Nag-umpisa tayong kumuha ng suckers sa kanila. At saka masasabi natin pag nakuha tayo ng suckers at saka hindi maganda yung panahon, ay talagang makikita mo sa itsura ng saging ay parang umaaray. Kasi nabawasan yung mga roots niya. Yun po mga ka-agri. Pero okay lang yan, makaka-recover yan at saka makaka-recover po talaga. Naghihintay lang yan ng tamang panahon. So ito na po yung itsura ng ating 4 months old. Ito po maybe a couple of 1 week or 2 weeks from now, magdidisikaring na naman tayo para po tawag doon mapakinabangan natin yung mga suckers. Kasi dati pag marami tayong pagkukunan ng mga bagong suckers talaga, ito po ay kinukondem na lang, kinukuha na lang yan, pinuputol na lang yan talaga. Pero sa ngayon po nagsasacrifice po tayo sa mother plant para pa po makuha lang yan at saka mai-transplant dahil sayang naman. So yun yung mga panahon na itong mother plant na naman ay tawag doon may stress na naman. Pero makaka-recover na rin po. After 1 week to 2 weeks, makaka-recover na naman po yan dahil lalabas na naman yung bagong roots niya. Yun po yung mga nakita nating mga possibilities in the future. Yung pangatlo pa ay yung mga damo. Hindi natin naagapan agad-agad. Yung mga damo dito mga ka-agri, mga iba't ibang klase. Nag-start na naman tayo mag-ground bedding dyan. Pero dito makapal na naman. Saka yung mga iba dito talagang na-stunted yan dito dahil sa sobrang ulan. Ito may paparating na naman tayong ulan. Oh. Tingnan nyo, kanina pa yan. Baka mamaya ay babagsak na naman yan. So, nag-start tayo dito ng ground bedding. Later ay gagawin na natin itong mga natitira. Para po ma-reach natin yung potential nito. Hapon po kasi ngayon, 3:30 in the afternoon, kaya nga po iba itsura pag hapon. So umaga green na green masyado, pag hapon para siyang naging dilaw.
Ito po nakikita natin unti-unti siya naka-recover. Lumabas yung bagong dahon, no? Ito po bago na. Ito hindi nalalaki to. Kasi na ano yan, na stress masyado yan ng ulan. Dahil naging maganda yung mga panahon nating this past few weeks po. Ito lumabas yung bago, oh. Magiging ganito sana at saka dire-diretso na yung paglaki. Parang nag-start siya sa simula yung paglabas ng dahon. Kasi ilang weeks hindi nakapaglabas ng bagong dahon. Kaya yan, akala mo mayroon siyang banchitap pero hindi po yan banchitap. Pag ganyan po yung labas ng bagong dahon, okay pa po yan. So yung iba dito, at least nakaraos. Yung ginawa natin dati kasi walang ano na hindi nagtatagal yung tubig yan May tubig talaga Nagkakanal na nga tayo dito Nagkakanal tayo para hindi po masyadong tawag doon, pirmi ng matagal ang tubig yan. Buti na lang itong ating kanal dito, main nating kanal, wala ng tubig. So nakapag-recover na po talaga sila mga ka-agri. So kaya nito, itong isa, malamang kukunin natin itong mga suckers niya para po mapatransplant kasi magandang puno po siya, wala po siyang sakit. Makikita po natin maganda siyang pagkunan ng bagong planting material. Yan yung mga almost mga 10 to 11 feet yung top niyan. Ganyan po sa kataas, yan po matataas. Dito may ano na naman, maliliit na naman. Yung isa nga akala ko mamamatay siya, pero unti-unti po siyang nakaka-recover. Masyado na siyang na-stunted ito. Isa pa napakalapit po niya sa puno ng nyug. Kaya yan, hindi siya basta-basta makakapag-recover. May napier area pa tayo sa gitna. So pinag-iisipan natin siguro after na ma-harvest po ito next, yung napier natin ay kukunin na talaga siguro natin ang sa gitna nito. Para po fully ano na lang lahat saging. Kasi nakakakuha rin sila ng element ng sunlight sa saging pag ganyan po siya kalapit sa puno ng mga saging. Okay lang sa mga pilapil area natin, kailangan natin yan para sa ating mga kambing. Pero sooner, pag lalaki at dadami na ng dahon nating saging, ay magdi-delif na tayo niyan, kaya po ng mga old leaves, delifing na natin yan at saka ipapakain na rin sa kambing. Sundan nyo lang later mga langga. So yun po, yan po yung ating may ano sa inyo, may ambag sa inyo ngayong araw sa pag-update nitong ating 4 months na lakatan. Nag 4 months na po talaga siya mga ka-agri. Dati nga akala ko nga parang hindi na talaga lalaki. Pero nakikita po natin after 4 months po ay humataw na rin siya kahit papano. So we will see after 1 month from now kung ano maging epekto nito. Magdadagdag na naman tayo ng goat manure dito mga ka-agri pag nagkataon tayo. Kasi ando na paglagay na tayo, nakapag gather na tayo doon sa sako na nga, ano na lang talaga, time na lang talaga na dadalhin dito sa field ng ating lakatan area para po may lagay dito yung mga pangatlo na yatang batch ng paglalagay natin ng goat manure sa ating mga kambing. So yun, hindi na ako magtatagal mga ka-agri. At least ay na-share po natin sa inyo ang day-to-day operation natin dito, yung monthly na tawag doon update sa ating lakatan. Siguro 1 week from now mabibigla po tayo pag masyado kong tagalan at saka mag-upload muli dito. Masyadong mataas na siya, masyadong malaki na yung puno pag mga 1 month from now. Lalo na po pag nabigyan po siya ng magandang panahon, balance na ulan at sikat ang araw, mas mabilis pong lumaki yung ating lakatan plantation. So again, sa ating mga kasolid and liquid team, lahat ng ating mga kaibigan abroad, sa mga lahat ng ating mga silent viewers, ka-agris, at saka yung mga may puso talaga sa pagpa-farming, agriculture, lalong-lalo po banana lakatan, muling nagpapasalamat po yung inyong kaibigan dito, Agritech po, sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating mga videos. Sana po ay nakapag-share na naman tayo ng konting encouragement sa inyo. Pag naglakatan po tayo, huwag po tayong umatras kahit maraming problema. Ganyan lang po talaga sa buhay pagpa-farming. Walang easy. Lahat po ay madadaanan natin. Maganda at hindi magandang situation sa pagpa-farming po talaga.
Pero laban lang kasi tayo ang nagpapakain ng bansa, tayo ang nagpapakain ng madla. So yung ating bansa ay nakasalalay sa mga kamay ng mga nag-aagrikultura. Hanggang sa muli, once again, Agritechmix TV po. Maraming salamat. Bye bye na. God bless us all. Parang babagsak na po talaga siya. Oh.